Hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Idna Vlog, Kalinga Prab, Ruel of Malalag, Rachel Morales Vlog, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga key RORD. Now, bigyan lang natin ng linaw kasi ito usually ang binabato nila sa akin. And ang mismong makapagpatunay nito, yung mga taong laging present sa live ko and yung mga taong open-minded and hindi one-sided. Kasi ang tema ng live ko is mostly point of view or lagi point of view. Sabi niya, kasi ito yung nami-misinterpret ng mga kahit saang sumbong na sa live ko daw ay pugad ng mga bashers ni Langga Rachel. Hello, kumusta naman? Wala pong ganon, kasi kung may bashers man doon, mahihirapan silang pumasok kasi halos blue lahat ng Rochelle fans doon, 'di ba? At saka ang mostly na topic is tamang point of view, 'di ba? Ng mga viewers base sa mga ganito, sa mga ganyan. 'Yun lang mostly yung tema ng aking live. Pero pangit naman yung sinasabi nyo sa akin na lahat ng sumbong nyo nasa live ko is puro daw basher ni Rachel or maraming basher ni sa Rochelle. Actually guys, mabuti nga umalis na siya para mabawas-bawasan naman ang basher ng Rochelle kasi pugad ng basher pag nag-live siya pero wala nang pinababayaan niya. O talaga, sure ba kayo na pugad ng basher yung live ko? Paano magkakaroon ng pugad ng basher dyan na ang Rochelle fans ay halos lahat blue dyan? Kung meron man ay talagang matitiris agad. And actually, mostly is dapat alamin mo yung kaibahan ng constructive criticisms or point of view or sa talagang bashers talaga. Kasi malayo po yun, di ba? And actually nga, mahihirapan na pumasok yung bashers sa live ko kasi I can assure you guys, halos lahat ng Rochelle fans ay blue doon. So paano sila makakapasok ng kung basher sila? Kung meron man talagang masasako agad yun kung talagang basher. And mostly, kung may naobserbahan mas lang ganito ganyan kay Langga Rachel and at the same time ay alam mo yon yung kahit paano pinapaliwanag ko yon or binibigyan natin ng linaw ng mga ganito ganyan, 'di ba? Pangit yung sinasabi niya ganyan kasi yun yung mga misinterpret nila yung live ko. Yung magbigay ka ba ng real talk? Yung magbibigay ka ba ng point of view, basher na yon. And saka kung tutusin sa kay Langga Rachel na live or kaya Dodong, meron ng mga basher na pumapasok doon 'di ba? Kasi sa live na yon ay hindi naman talaga maiwasan na biglang may mga papasok na mga basher. Pero bakit ba kayo matatakot ng basher? Nasa sukmid kayo. It's normal thing na may mga basher talaga, may mga mema, may mga puna-puna lang, 'di ba? And iba yung basher kaysa mga nagbibigay ng point of view, mga tamang suporta sa topic ko, ganon. Iba yun. Kahit na mag-isis kayo or maghanap kayo sa live ko, magpapatunay na basher ako or maraming basher sa live ko, ang layo-layo naman doon, 'di ba? Parang ang pangit naman. Ang pangit naman ang mindset nyo. Ang pangit naman na ganon. Ang magpapatunayan niyan mismo is yung mga taong aware sa mga live ko, yung kung ano ang point of view ko, 'di ba? Sa ibang mga live viewers nga or sa ibang nagla-live stream, minsan talaga may mga pumapasok na bashers, mga ilan lang actually. Yung kung tutusin, kunti lang, hindi nga umabot siguro ng 10 kung may mga maliligaw na bashers lang. Mostly kasi naglalagi yung mga bashers doon sa mga re-uploader doon sa Facebook. Doon sila nagko-comment. Pero super minsan lang sila sa mga live. Lalo na sa live ko or sa live ni Wow Life na halos blue ang Rochelle fans. Hindi yan sila makakasingit. Kaya dapat intindihin nyo yung point of view, yung mapag-usapan yung mga bagay-bagay, yung mga nangyayari, yung mga nakikita na napapansin natin, naririnig natin. Kaysa talagang
totoong pangbabash. Kasi yung totoong pangbabash, yung talagang pangit yun. Katulad ng mga sinasabi ng mga basher dyan sa nakikita nyo sa comment section, lalo na sa Facebook. Pero sa YouTube, wala naman masyado. And ultimo nga si Daddy D, or kung nga sino man nandyan, aware na ang basher, pasulpot-sulpot lang talaga yan. So, yun yung bagay na hindi na dapat ikinakatakot kasi nasa sukmet. Kapag ka sa sukmet, talagang you are prone to have a basher. Kasi may mga tao talaga na hindi sila nasasayahan sa mga ginagawa mo dyan at punang ganito, ganyan. ba diba? So, as far as I na-remember ko, sa live ni Dodong, sinasabi nga nila na they accept yung kung ano mang mga suggestions, constructive criticisms para aware sila at mabago na nila kung kailangan nilang mag-adjust ganito ganyan, and it's normal thing, 'di ba? Pero iba naman yung ipinaparating nyo sa ibang live na sumbong kayo ng sumbong doon, nagko-comment kayo doon na sa live ko ay pugad ng mga basher. Grabe naman yan, 'di ba? Paano pa ako naging KRORD or kasamahan ng KRORD kung yung live ko is pugad ng basher? Malay naman yon, 'di ba? And yung mga pinagsusumbungan nyo, syempre hindi nanonood sa live ko, may gulat effect sila na paano nangyari yun sa akin, pinababayaan ko ng ganon. 'Di ba? At imposible din yun mangyayari kasi sa live ko ang daming naka-blue dyan na basher ko. Nakita ko nagsusumbong kay Kuya Marzano, kay Kuya Burlolo, sa mga iba't ibang live, pero wala akong problema doon. Basta sa live ko hindi kayo basher ng Rochelle, that's all that matters, 'di ba? And mahirap makapasok sa akin ang totoong basher kasi halos lahat blue doon. Kung meron mang mga basher na makapasok doon, malayo lang 1 minuto. Tapos patay na. 'Di ba? Maisasako na agad sa dami ng naka-blue doon kung tutuusin. 'Di ba? So, and saka iba 'yan. Iba yung pangit yung sinasabi nyo lagi sa akin na sa live ko pugad ng basher. And also sa video ko na yon na ginawa ko na yon is kaklaruhin ko lang, wala ding basher si Langga doon. Mostly doon is constructive criticism. Sinabi nila, yun din yung napansin namin kay Langga, ganito, ganyan. Basher ba yun? Hindi yun bash. Diba, tamang ano lang yun, tamang naobserbahan lang nila. Ang basher kasi yung tipong, ang ganito ka, ganyan ka, kung ano-anong mga pambabastos na sinasabi nila na mga below the belt, yun yung kinukonsidera na basher ni Dodong. Sila mismo ang nagsabi ng ganyan. At yun naman talaga, di ba? Yung mga below the belt, yung mga panguhusga, yung mga tamang mima lang, pagkukumpara ng hindi maganda, yun yung basher. Pero sa live ko, ang layo-layo naman ng sumbong nyo sa iba. Nagugulat sila at yung sinabi ko sa Langga na lagi, hindi po, lately po yun, lately, sabi ko lately, ganon. Hindi po lagi, pero pandinig nyo lagi, sabi ko lately. Wala na yon, 'di ba? Tapos na yon. Pero yung tuloy-tuloy pa din yung sumbong nyo sa mga iba't ibang live dyan na kisupugad ng basher yung live ko, pangit naman po yon. Let's be fair. Kasi ang makapagpapatunay niyan is yung mga taong lagi-lagi na sa live ko at nagbibigay din ng point of view sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Mag-review kayo sa mga live ko. Hindi naman ako nagtatago ng live. Maghanap kayo ng katibayan, ebidensya kung saan yung mga basher doon. Make sure na basher talaga. Pero kung tamang usapan lang naman, porket hindi kayo agree sa opinion ko or opinion ng iba, hindi naman pwedeng konsidera agad na basher yon, okay? So, klaklaruhin ko lang na hindi mapapatunayan ko yan na sa live ko is hindi po pugad ng basher. Kung tutusin yan, yung live ni kahit sino mang live, kay Dodong or kay Langga Rachel, may mga tamang paninira lang talaga ng momentum na yung mga basher na gano'n. Yan lang. Pero sa akin, mahirap makapasok yung basher kasi halos naka-blue ang lahat. Malayo lang ang 1 minuto sa kanila kung totoong basher ang pumasok, patay agad yan, 'di ba? So, dapat pag magsumbong with ebidensya siguro. Hindi yung tamang misinformation para magmukha akong masama.
na kung tutusin, wala man akong masamang intensyon para kay Langga Rachel. I want her na mas maging successful pa.